Dahilan po mga kapatid kung bakit tayo po ay nanlalamig sa Diyos o di kaya hindi na tayo lumalago sa ating pananampalataya. Bibigyan ko po kayo ng tatlo pero hindi po siya nakalimit sa tatlo. Ang pinakauna po ay kawalan ng pananalangin o di kaya bibihira na tayo nananalangin. Madalas ito po yung inaatake ng kaaway kasi ayaw ng kaaway na tayo ay makipag-ugnayan sa Diyos. Yung time natin sa gabi, instead na tayo po ay mag-pray, nag-scroll tayo sa FB hanggang sa napagod ang ating mga mata, tayo po ay nakatulog ng hindi po natin namamalayan. Yan po ay parte ng taktika ng kaaway. Yung ma-addict po tayo sa ibang bagay, ma-addict po tayo sa mga bagay na hindi po tungkol sa Diyos para tayo po ay mapagod at hindi na tayo magkaroon ng time para sa ating mga prayer life. Ang sabi po ng Biblia sa Thessalonians, pray unceasingly. Dapat walang tigil nga eh. So kahit na anong ginagawa po natin, dapat nakikipag-ugnayan po tayo sa Diyos. Pangalawa po na dahilan kung bakit tayo po ay nanlalamig, nakakalimutan po nating i-meditate ang word ni Lord. Joshua 1:8, di ba sabi nga niya, meditate it day and night. Minsan tayo po ay napakaraming time para magbasa ng ibang libro pero yung Biblia hindi po natin nabubuklat. Aminin man natin o hindi, marami pa rin sa atin yung kokonti ang nabasa sa Biblia kahit na matagal na po tayong Kristiyano. Kaya ang resulta, hindi po tayo lumalago spiritually o di kaya naging stagnant yung ating pananampalataya. Ang worst pa na pwedeng mangyari, tumatalikod tayo sa Diyos kasi naboboring na tayo at naging traditional na lang sa atin yung pagsamba, paglapit sa Diyos, pagbabasa ng Biblia. Pag hindi po tayo nagbasa ng Biblia, darating ang araw mawawala po tayo sa pananampalataya sapagkat ang sabi po ng Biblia ng pananampalataya kapatid ay pakikinig ng salita ng Diyos. At ang pangatlo po kapatid, nakalimutan po natin dumalo sa mga pagtitipon. Kaya walang nagpapalakas po sa atin. Hindi natin nakakausap yung ating mga kapatid sa pananampalataya. Ang sabi po ng Book of Hebrews chapter 10, huwag nating kaliligtaan ng dumalo sa mga pagtitipon upang tayo po ay magpalakasan. So kung hindi ka dumadalo sa pagtitipon, I doubt kapatid na mananatili yung kalakasan mo. Sa halip, hihina ka sa iyong pananampalataya. Ang laki po ng nagagawa kapatid ng nakikipagtipon, nakikipagkwentuhan sa pananampalataya sapagkat makakarinig ka ng mga testimonies ng iyong kapatiran sa kabutihan ng Diyos sa kanilang mga buhay. At ikaw din, gusto mo ring merong may testify, kaya magpupursigi ka na maglingkod pa sa Diyos, parangalan pa siya, nasambahin siya. At kapag nandyan ang desire mo kapatid na lumapit sa Diyos, imposible na ikaw ay manlamig sa iyong pananampalataya. Ikaw kapatid, ano sa tingin mo kung bakit yung ating mga kapatid sa pananampalataya ay tumatalikod, nanlalamig at napapalayo sa Diyos? Paki-comment naman sa baba at pag-share na rin po itong video ito. God bless you, purihin po ang Diyos na buhay.